Na guys, nakarating na yung sa China guys, yung in-order ko ito sa China. Ito yung original galing sa board, galing dito. Ito yung binili ko sa ano, IC Marketing. Okay, i-test natin ha. Ito muna, yung mga mukha nito. Yan. Kita mo naman na IRF830. Yan. Ito din. Ito naman yung mga original. Yan. So itong original, kung i-test natin to, yan 1.6 yung RDS nya, yung drain source resistance. Okay, ito namang binili ko sa ano, IC Marketing. 0.6, so medyo malapit maging shorted, no? Pero bago naman to. Okay. Yan, 0.6, di ba? 6, okay. Ito ang binili ko sa China na ganoon din, IRF830. Tingnan mo yung drain source resistance. Nako, 17 ohms. So tingin ko, iwan ko lang kung bakit 17 ohms ito. Baka pwede ito kung pareha lahat, no? Kung parehasin lahat. Okay. Yan, no? 17 ohms, oh. Oh, 17 ohms. Pero kung ipasok mo lahat na pareho lang, baka pwede, no? Yan, no? 17 ohms. Oh, 17 ohms. Ang nasa datasheet, ang nakalagay dyan is 1.5 ohms. So, iwan ko lang kung anong klaseng MOSFET ito. Pareho lang sila, IRF830. Ito guys yung original, no? Hindi. Ito ang original. Itong original, galing sa board yan. Galing dyan, no? Board. Yan, 1.6, oh, RDS. So, di ko alam kung pwede ba itong klase na MOSFET na ito. Ito medyo okay na rin ito sana, pero ano malapit sa ano ba? Malapit sa shorted. Tingnan mo, 0.5, oh, malapit sa shorted ba? Okay. Ito naman, sobrang layo, 17 ohms. Yan, o. Yan ko lang kung yan yun, o. IRF830. Ito din, o. IRF830. IRF830. Okay guys, nalilito na ako. Nag-isip ako kung pwede ba itong binili ko na malayo yung specification niya sa datasheet. Okay, thank you.